Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at tumatanggap ng pensyon mula sa SSS o GSIS, pakikinig kayo ng mabuti ngayon dahil may darating na pera sa inyong bulsa na baka hindi pa ninyo alam. Hindi ito chismis, hindi ito rumor. Ito ay napatunayan na mula sa pinakabagong anunsyo ng pamahalaan ngayong April 2026. At kung hindi kayo makakaalam nito sa tamang oras, baka mapalampas ninyo ang isang beses na pagkakataon na makatanggap ng dagdag na kita na hanggang 13,500 o kahit higit pa, depende sa inyong sitwasyon. Isipin na lang ninyo ito, halos katumbas iyon ng isang buwan na grocery para sa isang pamilya, o bayad ng kuryente at tubig ng 3 buwan, o regalo para sa mga apo sa Pasko. At ang pinakamagandang balita, ito ay para sa halos lahat ng aktibong pensyonado, hindi lang sa iilan. Pero, at ito ang mahalagang pero, may mga kondisyon, may mga deadline, may mga pagbabago sa batas na kailangan ninyong maunawaan ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na buwan. Ngayon, ako ay makikipag-usap sa inyo ngayon tulad ng isang kaibigan, tulad ng isang anak na gustong tiyaking hindi mawawala ang kahit isang piso ng inyong pinaghirapan. Kaya huwag kayong aalis sa video na ito. Sa susunod na ilang minuto, ipapaliwanag ko sa inyo ang 13,500 bonus, ang seryeng bagong batas na apektado kayo, kung kailan ito matatanggap, at kung paano ninyo ito ma-maximize. Manatili kayo, una sa lahat, pag-usapan natin ang 13,500 bonus na ito. Ang tinutukoy natin dito ay ang kombinasyon ng dalawang bagay. Una, ang 13th month pension equivalent na inilalabas ng SSS at GSIS tuwing April bilang bahagi ng kanilang mid-year benefit cycle. At pangalawa, ang bagong one-time supplemental assistance na inanunsyo ng Social Pension Office para sa mga senior citizen na naka-enroll sa Expanded Social Pension Program or ESPP. Para sa mga miyembro ng SSS na pensyonado, ang karaniwang halaga ng inyong 13th month pension ay katumbas ng inyong monthly pension mismo. Kaya kung ang inyong regular na pension ay 5,000 bawat buwan, ang inyong 13th month ay 5,000 din. Ngunit ang dagdag na supplemental benefit mula sa ESPP ay maaaring magdagdag pa ng hanggang 3,000 bawat quarter para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Kapag pinagsama ninyo ang lahat ng ito sa isang disbursement period, ang ilang pensyonado ay maaaring makatanggap ng kabuuang 13,500 o higit pa. Para sa mga miyembro naman ng GSIS, lalo na ang mga dating government employee tulad ng mga guro, pulis, sundalo, at iba pang civil servants, ang kanilang pension adjustment ay karaniwang mas mataas. Ang GSIS ay may sariling mid-year gratuity at ang bagong Pension Enhancement Fund na inapprove ng Kongreso ay nagdaragdag ng hanggang 2,000 bawat buwan sa mga pensyonado na nagre-retiro na may 20 taon o higit pang serbisyo. Kaya ang inyong kabuuan sa April disbursement ay maaaring umabot sa 15,000 hanggang 18,000 para sa mga mas matagal na miyembro. Ang pinakamahalagang tanong na tinatanong ng maraming lolo at lola ay ito: automatiko ba ito o kailangan ko pa mag-apply? Ang sagot ay depende. Para sa SSS, kung ikaw ay regular na nakatatanggap ng pensyon sa pamamagitan ng direct credit sa iyong Union Bank or DBP account, ang 13th month pension ay automatiko itong idadagdag. Ngunit para sa ESPP supplemental benefit, kailangan mong mag-verify kung registered ka na sa programa. Kung hindi ka pa, may panahon ka pa para mag-enroll bago mag-April 30, 2026. Ngayon naman, pag-usapan natin ang C2 bagong batas o patakaran na direktang nakakaapekto sa inyong pensyon at benepisyo ngayong 2026. Huwag kayong matakot, ipaliliwanag ko ito ng simple at malinaw. Ang unang batas ay ang Republic Act 12,000 o ang tinatawag na Senior Citizens Pension Increase Act of 2025. Ayon sa batas na ito, ang lahat ng SSS pensyonado na may edad 70 pataas ay makakatanggap ng automatikong 10% increase sa kanilang monthly pension simula April 2026. Kaya kung ang inyong pensyon ngayon ay 6,000, ito ay magiging 6,600 nang walang anumang application.
Para naman sa mga 60 hanggang 69 anyos, ang increase ay 5%. Ngunit kailangan ninyong mag-submit ng updated Senior Citizen ID sa pinakamalapit na SSS branch para ma-trigger ang adjustment. Ang ikalawang pagbabago ay tungkol sa GSIS survivorship benefits. Sa ilalim ng bagong implementing rules, ang mga byuda o byudo ng mga nasirang GSIS pensyonado ay makakatanggap na ng 75% ng orihinal na pensyon ng kanilang asawa na tumaas mula sa dati na 50%. Ito ay malaking pagbabago para sa daan-daang libo na mga asawa ng mga dating government employee na nawalan ng malaking bahagi ng kanilang kita nang mamatay ang kanilang kabiyak. Kung ito ay naaangkop sa inyo, tumawag agad sa GSIS sa 8847-4747 para sa recomputation ng inyong benepisyo. Ang ikatlong batas ay ang bagong SSS Death Benefit Enhancement. Ngayon, ang mga dependent na anak ng isang nasirang miyembro ay makakatanggap ng benepisyo hanggang sa edad 26 kung sila ay naka-enroll sa kolehiyo o vocational school. Dati, ang edad limit ay 21 lamang. Para sa mga lolo at lola na nag-aalaga ng mga apo na umaasa sa pensyon ng kanilang anak, ito ay napakahalagang alam. Ang pang-apat na patakaran ay ang bagong rule ng BIR, ang Bureau of Internal Revenue, tungkol sa pension taxation. Dati, ang lahat ng pension income ay exempt sa buwis. Ngunit ngayong 2026, kung ang inyong kabuuang kita, kabilang ang pensyon, upa sa lupa o iba pang kita, ay lalampas ng 250,000 bawat taon, ang labis nito ay maaaring masubject sa income tax. Huwag kayong magpanik. Ang karamihan sa mga pensyonado ay hindi maaabot ang threshold na ito. Ngunit kung kayo ay may dagdag na negosyo o kita, mas mainam na kumonsulta sa isang accountant or sa inyong lokal na dole office. Ang ikalimang pagbabago ay ang malasakit center integration. Lahat ng SSS at GSIS pensyonado ay automatikong may access na ngayon sa malasakit centers sa mga pampublikong ospital para sa libreng gamot at medical na tulong. Hindi na kailangan pang mag-apply ng hiwalay. Dalhin lang ang inyong pension ID o GSIS SSS card sa pinakamalapit na malasakit center. Ang anim na pagbabago ay ang Digital Pension Verification Program. Simula April 2026, ang lahat ng pensyonado ay kailangang mag-verify ng kanilang buhay, ang tinatawag na life certification. Online, nasa pamamagitan ng SSS o GSIS mobile app o sa pamamagitan ng accredited banks. Kung hindi kayo mag-verify bago mag-June 30, 2026, maaaring masuspend ang inyong pensyon. Ito ang isa sa mga pinakakritikong deadline na dapat ninyong tandaan. At ang ikapitong bagong batas ay ang RA 2043 o ang Expanded Senior Citizen Act of 2025 na nagdaragdag ng 25% discount at VAT exemption sa mas maraming produkto at serbisyo, kabilang ang internet subscriptions, streaming services at kahit ilang travel packages. Kung mayroon kayong Senior Citizen ID, gamitin ninyo ito sa bawat pagkakataon. Mga mahal kong senior, kailangan ko ring i-warn kayo tungkol sa mga sitwasyon na maaaring magpababa ng inyong pensyon. Ito ang mga bagay na bihirang pag-usapan ng mga opisyal, ngunit napakahalagang malaman ninyo. Una, ang tinatawag na overpayment recovery. Kung natuklasan ng SSS o GSIS na kayo ay nakatanggap ng mas malaking halaga kaysa sa dapat sa nakaraang mga buwan dahil sa administrative error o sa hindi na-update na impormasyon, maaari silang bawasan ang inyong susunod na pensyon hanggang mabayaran ang labis. Ang karaniwang babala nito ay isang sulat o text mula sa SSS o GSIS. Huwag itong balewalain. Tumawag agad at humingi ng payment plan kung hindi kayo makakabayad ng isang beses. Pangalawa, ang mga pensyonado na bumalik sa pagtatrabaho sa isang government agency nang walang abiso sa GSIS ay maaaring makaranas ng pension suspension. Ang batas ay malinaw. Kung ikaw ay isang GSIS pensyonado at bumalik sa government employment, ang iyong pensyon ay pansamantalang ihihinto habang nagtatrabaho ka. Dapat itong ire-report agad para maiwasan ang mas malaking problema sa hinaharap.
Ngayon naman, ang bahagi na pinakamahalaga para sa inyong bulsa, ang mga paraan para ma-maximize ang inyong retirement income. Una, i-verify ang inyong contribution history sa SSS o GSIS. Maraming pensyonado ang hindi alam na may mga nawawalang contribution sa kanilang record na, kapag na-i-correct ay maaaring magpataas ng kanilang monthly pension. Pumunta sa pinakamalapit na branch at humingi ng statement of account. Ito ay libre at maaaring makapagbago ng inyong pensyon ng daan-daang piso bawat buwan. Pangalawa, siguraduhing naka-update ang inyong contact information at bank account sa SSS o GSIS. Maraming delayed na pensyon ang dahil lang sa maling account number o lumang address. Ang pinakamabilis na paraan ngayon ay sa pamamagitan ng SSS online portal o GSIS e-card. Kung hindi kayo sanay sa teknolohiya, maaari kayong humingi ng tulong sa inyong anak o apo o pumunta lang sa pinakamalapit na SSS o GSIS Satellite Office. Ikatlo, kung kayo ay 60 taong gulang at hindi pa nag-a-avail ng inyong pensyon, isaalang-alang ang delayed retirement. Para sa bawat taon na hindi kayo nag-claim pagkatapos ng edad 60, ang inyong magiging monthly pension ay tumataas. Ito ay katulad ng pamumuhunan. Ang pasensya ay may gantimpala. And huwag kalimutang i-check ang inyong mga dagdag na benepisyo. Ang PhilHealth Premium ay karaniwang sinusuportahan ng SSS or GSIS para sa mga pensyonado. Ang DSWD Social Pension para sa indigent seniors ay available pa rin para sa mga kumakarapat at ang mga lokal na pamahalaan ay may kani-kanilang tulong para sa mga senior na naninirahan sa kanilang lugar. Ang bawat piso ay mahalaga. Mga kababayan, ang inyong pensyon ay hindi lang isang benepisyo. Ito ay ang bunga ng inyong mga taon ng pagtatrabaho at paglilingkod sa bansang ito. Hindi kayo dapat mahihirapan para makuha ang inyong nararapat. Kaya gamitin ang impormasyong ito, ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at kapitbahay na senior at huwag hayaang lumipas ang mga deadline nang hindi ninyo alam. Kung mayroon kayong mga katanungan o nais ninyong malaman ang inyong personal na sitwasyon, mag-comment sa ibaba. Nandito kami para sagutin ang inyong mga tanong. Anima ko mong nakatulong sa inyo ang video na ito, i-like at i-subscribe para hindi kayo makaligtaan sa mga susunod na update. Ingat kayong lahat at naway palagi kayong may sapat at higit pa. Salamat at hanggang sa muli.